Isang Yumstastic na hapon, our Yumstastic cuties mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd Itulay online tutorial program. Ito ay handog sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit. Hayaan nyo kaming samahan kayo sa isang makabuluhang pag-aaral sa hapong ito. Kaya naman humanda at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Welcome sa inyong DepEd Itulay online tutorial program para sa subject na Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century Culture. I am your tutor for this afternoon, Tutor Grace from Quezon Science High School, SDO Quezon. At kasama ko si... At isang Yumstastic na hapon sa ating mga viewers, I am your tutor, Tutor Josh from SDO Nueva Ecija, Santa Rita National High School. And Tutor Grace, let me greet first my school head na nanonood sa atin ngayong hapon, si Dr. Lea Joy R. Cuenco. And of course, sa ating mga kaibigang school heads din na sumuporta sa atin sa hapon na ito, na si Ma'am Aurora T. Aguila and Ma'am Jesusa D. Bote at sa ating kaibigan na from Juan R. Liwag National High School, SDO Gapan, si Ma'am Divine Dades. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, babatiin ko din ang aking OIC School Director ng Quezon Science High School, Dr. Carla Maridi Carandang, kasama ng aking mga kasamang teachers sa naturang paaralan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At ayun na nga, Tutor Josh, ano ba tong ginagawa natin ngayon? Ano ba tong meron sa atin ngayon? Ano ba yung hawak Yes. mo at ano ba tong nasa ulo ko? At kanina pa ako nakasmile, no? So, may nag-comment dito, good afternoon po, Enrico Dalupan Virgen de los Flores National High School, grade 10 Nara, good afternoon sa iyo, no? So, alam mo ba ma'am, kanina pa ako nakangiti kasi itong hawak ko ay from City of Smiles, no? Ito ay tatawag na Mascara Festival at dito naman pinapakita talaga yung sining ng Pilipinas. How about you, ma'am? Ako naman ay nagsuot ng headdress na nagre-represent ng Pahiyas Festival ng Lukban, Quezon dito sa Quezon Province. At ito ay sinasagawa natin, Tutor Josh, para ipakita ang ating pagsuporta sa National Arts Month. Ayan. Wow. Kaya naman yung Stastic Learners, patuloy po nating suportahan, tangkilikin at paunlarin ang sining ng Pilipinas. Sa ating lahat, Happy National Arts Month! Ayan, maraming salamat Tutor Josh yung pagbati para sa National Arts Month, ano? At tayo ay dumako na sa ating pag-aaralan ngayong hapon dito sa Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century. Quarter 1, Week 1, ang ating lesson ay all about fads and trends. Tutor Josh? Yes. At kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa SDO Bataan sa pagpapaunlak sa amin na gamitin naming reference para sa episode natin na ito ang kanilang module na may pamagat na Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century, Quarter 3, Module 1, Fads versus Trends. SDO Bataan, thank you very much po. Ayan. So, next naman po, ano ba ang objectives natin for this afternoon? Ano ba ang gusto nating matutunan ng ating mga Yumstastic cuties na nanonood ngayon? So, sabi, at the end of this session, our Yumstastic cuties should be able to first, differentiate a trend from a fad. Second, give examples of a trend and a fad. And finally, explain the process on how to spot a trend. Wow! At bago tayo tumungo sa ating lesson ngayon, ay alamin muna natin yung kanilang prior knowledge about this fad and trend. So patuloy po tayong nagpapasalamat sa mga nanonood sa atin ngayong hapon, kay Grayson Hola at kay Enrico Dalupan. So nawa ay mag-participate kayo sa ating pre-assessment activity. So identify the following terms as to fad or trend. So dear cuties, write or type the word of your answer on the comment section. Write the number and then your answer. Tutor Grace, let's start. Okay, number 1, 3D printing. Yung Stastic Cuties, ano ba to? Isa ba tong fad o isang trend? I-type nyo lang ang inyong sagot sa ating comment section in 3, 2, 1.
Ayan. Ding, ding, ding. Ating bisitahin ng comment section, Tutor Josh. Meron bang Yes. nagsagot dyan? Meron po at nauna po talaga sila. Si Enrico Dalupan, according to him, it is a trend. Kay John Paul naman, it is also a trend. And kay Grayson Hala, it is a fad. Sino kaya ang tama sa kanila? Trend or Tingnan fad? natin. Ang sagot ay trend. Ang 3D printing ay isang trend. Alamin natin mamaya kung bakit, no, sa ating discussion. Number 2, Tutor Josh, take it away. Okay, congratulations sa mga tama kanina. How about number 2? Wow, loom bands. So, isa ka rin ba, Ma'am Tutor Grace, na nabaliw dito sa paggawa ng loom bands na ito noong 2013 na habang walang kuryente ay gumawa lahat ang mga tao nito. Is it a fad or trend? Yung Stastic Tutor is Tuties. So, right, number 2 and then your answer. So, Enrico Dalupan said that loom bands is a fad. John Paul also said that it is a fad. Are they correct? Let's see. It is a Wow, fad. fad. Congratulations sa ating mga tamang sumagot ng question number 2. Number 3, Number Tutor 3. Grace. Okay, Tutor Josh, ang number 3 ay virtual pets. Ayan. Mm. Virtual pets. Sino mga nagkaroon nito ng tinatawag nating virtual pets? Isa ba itong fad o isang trend? Ayan yung mga halimbawa, no, sa ating screen. So, cuties, i-type nyo na ang inyong sagot in 3, 2, 1. So, sabi ni Rajiv, good afternoon sa iyo. Sabi niya, fad. At sabi rin ni Enrico, ay isa itong trend. Tingnan natin kung tumama sila. Ang virtual pets ay isang fad. Ayan. Alamin natin mamaya kung bakit. Congratulations sa tumama. Number 4, Tutor Josh. And for number 4, online banking na usong-uso talaga nowadays, no? Dear Tuties, ano kaya ang online banking? Fad or trend? Kung magkamali man kayo ngayon, ay matututuhan natin yan mamaya. Paano ba talaga ang fad or trend? So, number 4 is, okay, according to Grayson Hala and Enrico Dalupan and also Samantha Lanes Portes, these are trend. And you are all correct. So, online banking is a trend. It's for number 5. Okay, ang number 5 natin ay denim jeans. Ayan, meron ba kayo nito sa inyong mga cabinet? O baka suot nyo ngayon? Isa ba itong fad o isang trend? Cuties, type in your answer in 3, 2, 1. So, sa number 5, ano kaya ang sagot? So, meron tayong bagong pasok na siguro to sa ating tutorial ngayong hapon. Ma'am Glory Jean S. Aspera, good afternoon. Sabi ni Grayson, Ira at John Paul, at John Paul, ito daw ay fad. Sabi ni Ira, ito daw ay isang trend. Yan, tingnan natin kung sila ay tumama. Ang sagot, ito ay isang trend. There Trend. you So, go. malalaman natin mamaya kung bakit siya trend, ano? Yung Stastic, dear Tuties, very good. At mamaya ay naway makasama pa rin namin kayo sa ating pag-aaral. So, Tutor Grace? Ano nga ba ang difference between fad and trend, Tutor Josh? Yes, so our lesson for this episode is lesson number 1, fads versus trends. Mas aalamin natin kung ano ba ang pagkakaiba nila na hindi lang porkit uso trends na yon. Mamaya malalaman natin kung ano ba ang fad. Tutor Grace. All right. So let me ask you, dear cuties na nakikinig ngayon. Are you a K-pop fan? Have you tried creating TikTok videos? Who influenced your fashion, style, and interest? Ako, may sagot ako. Kayo, may sagot ba kayo? Kung gusto niyo magsagot, pakitype in ang inyong sagot dito sa ating live comment section. So sabi Kilala niyo ba ang BTS? Ayan, oo, ang BTS. Meron ba ditong ARMY? Ayan, meron ba ditong iba't iba pang kinahihiligan? Ano ba ang inyong fashion style? Ano ba ang inyong interest? Okay, so sabi ni Enrico, again, thank you for being active. Mrs. Grace Damian daw. Tapos sabi ni Grayson, opo, K-pop fan. Ayan, so tingnan natin. Nila. Yes. Go ahead, Tutor Josh. Okay, so let's start, dear Tuties. The 21st century is a deluge of overwhelming demands from a digital society. Hence, enormous trends have
emerged, no? And global trends have been increasingly giving attention and anchored to socio-cultural, economic, and political dimension. Dear Cuties, no, talaga man, nandito na tayo sa era ng computer age. And this 21st century talaga naman pumasok lahat ng mga pagbabago and mga trending na bagay na tinatangkilik ng mga tao. Tutor Grace. Trend is something that covers almost all of human activity. So lahat pasok dito. Hindi lang ito politics, beliefs, economics, lifestyle, social life, at yung iba't iba pang bagay na ginagawa natin araw-araw kasi human activities nga eh. Whether ginagawa natin ito as individuals or in groups. Okay, so maaring aware tayo dito, maaring hindi. Yun ang kinoconsider na trend. Okay, Tutor Josh? And also, trend is a pattern of behavior demonstrated by a big number of people within a particular period. Kaya masabi natin nga isang bagay ay trend kapag ito ay tinatangkilik ng maraming tao sa isang period. So next, what are the examples of trends? All right, thank you Tutor Josh at nilinaw mo no kung anong definition ng trend ang dapat maunawaan ng ating mga cuties. Ito yung mga halimbawa ng Wow. trend. So cuties, eyes on your screen. So pag meron kayo nito, then definitely nandun kayo sa trend, no? So pwedeng gadgets, yung mga teleserye, social networking sites, social advocacies, drone technology na mamahalin, Tutor Josh, denim jeans, business process outsourcing or BPO, ito yung sa mga call center agents, di ba? Laging pangarap nyo ba yon? At syempre, yung nabanggit kanina, no? Online banking at yung mga cashless transactions. Wow. Kung saan hindi pa ako gaanong marunong ng mga cashless transactions, lalo na pag may ATM machine. Ang alam ko lang, magpasok ng card at kumuha ng cash. Ayan. Okay. So, ito yung mga halimbawa ng trend. Okay. Tutor Josh? Ayan. So, kanina na-identify na natin kung ano ba ang mga examples ng trend at kung ano ang trends. Now, pasok naman tayo kung ano yung tinatawag na fad. Dear Cuties, narinig nyo na ba ang mga phrases na ito? Trending ngayon sa YouTube ang. Trending sa Twitter ang. Trending ngayon sa Facebook ang. Dahil ba sinabing trending, trending talaga or under siya ng trends? So ngayon, tingnan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng fad. Tutor Grace? Ayan, sagutin natin kung ang sagot ang tanong. Sagutin ang sagot. Sagutin ang tanong. Okay, inaibinigay ni Tutor Josh, ano ba yung fad na tinatawag? So, ang fad, ito ay intense and widely shared enthusiasm. So, intense, ibig sabihin, to the highest level ang pagkakagusto natin sa mga bagay na to. And it is widely shared. Ibig sabihin, hindi lang isa ang may nais nito o ang tumatangkilik nito, kundi marami. Okay? For something, especially one that is short-lived and without basis in the object's qualities. Sometimes, tinatawag din itong rage or craze. Wow. Ayan. Yun ang tinatawag na fad. So, dapat nasa intense level yung pagkakagusto para makonsider itong bahagi na ito ng culture or society na fad. Okay, Tutor Josh? Yes, and in addition to that, no, pag pala fad, kinababaliwan siya at talagang grabe yung pagtangkilik ng tao dito, talagang dinudumog kumbaga, ma'am, no? And then it is a temporary fashion. Oh, cuties, temporary lang ang fad, no? And a craze, an interest or activity that people follow enthusiastically but last for a short period of time. Yun pala yung Tutor Grace, no? Yung fad pala, uso rin siya pero temporary lang and then hindi siya naglalast forever or nang matagalan. Panandalian lang pala ang fad. Yes, Tutor Grace? Medyo masakit sa pakiramdam yung panandalian lang. Pero dahil ang pinag-uusapan naman natin ay trends and fads, okay lang yon. So tanungin natin ang ating mga cuties. Enrico, ano ba ang fad na into ka ngayon, na ginagawa mo ngayon, na in-enjoy mo ngayon? O kaya si Grayson, baka gusto niyang magsagot. Si Aubrey, type niyo lang ang inyong mga sagot. Ano bang fad ang kinagigiliwan niyo ngayong panahong ito? But remember, pag sinabing fad, sabi ni Tutor Josh, ito dapat ay temporary lang. Short-lived, no? Sa maiksing panahon lamang. Type nyo lang At inyong mga sagot. kinababaliwan. Yes, na kinababaliwan, ano? Ano ba ang mga fad ngayon na meron tayo, 'di ba? Ngayong panahong ito, ewan ko, pero
Ako, nanonood ako ng Demon Slayer ngayon, Tutor Josh, kasi sa mundo ng anime, yun ang ah, pinapanood ng karamihan ngayon ano na into anime. So, moving on, ano ba yung mga Yes. halimbawa ng fad? Ayan. I-check nyo nga mga cuties kung alin ang kinabaliwan nyo dito sa mga fad na to. Ikaw ba ay Ayan. nagkulang? Ayan, nag-yoyo ka ba? Nag-virtual pets? Pokemon Go? Kay Pokemon Go away na yun ngayon kasi hindi na masyadong in, ano? Kasi nga Kaya short-lived nga lang siya siya. fad. Yes, 'di ba? Yung Hello Kitty, Loombands, iPad, ayan. Meron pa rin ngayon pero hindi na siya kinababaliwan kagaya ng unang labas nito. So Yes. itong Gangnam Style, tandang-tanda ko to, Tutor Josh, kasi sinayaw namin yan sa teacher's presentation kung di ako nagkakamali. Naranasan mo rin ba yun, Tutor Josh? Yes, ma'am. Yung mga dance craze noon na hindi na uso ngayon. Yes. At syempre, yung mga hoverboards, fidget spinner, Friendster, goodbye. Friendster na tayo dahil hello Facebook na tayo ngayon. So these are examples of fads na short-lived lang nga talaga. So Yes. tingnan natin kung may nagsagot ba sa ating mga Yes, ma'am. Meron. cuties. So sabi ni Grayson, merch collecting po. So kung ano mang merchandise yan, good luck with that. Sabi ni Eunice, ni Samantha, loom bands. At sabi ni Enrico ay yo-yo. Meron ding fidget spinner. Yan. So meron kayong mga fads. Okay? So let's Ikaw ba, move on. ma'am? Ang Ikaw, fad ko tutor ngayon, Grace. Noon, yung fad mer- mo noon. noon. Okay, yung fad ko noon, I think dito sa mga nasa example, naglumban din ako, nag fidget spinner for a while and then virtual pets. Yung virtual pets para sa akin trend na siya kasi meron pa rin ako hanggang ngayon. Ayan. Okay. So, let's move on, Tutor Josh. Yes, ma'am. So, can you now recall some stories or fads that came and went during your time? Ako, ma'am, noong 2013 talagang fad po, i-consider natin yung Angry Bird. Remember those Angry Birds? No, talaga namang lahat ng damit, lahat ng toys, lahat ng wallpaper, lahat ng cellphone cases ay talaga Lahat namang na. merong Angry Birds. Pero ngayon, wala ng Angry Birds. So we could consider that as a fad. Yes, Next, oo ma'am. nga, naalala ko yung Angry Birds, karoon pa yan ng mga movies, di ba? Okay, so cuties, how does a trend differ from a fad? Baka may sagot dito si Tutor Josh. Go ahead, Tutor Josh. Okay, so there are difference between fad and a trend. When it comes to notion of change or a considering the change, no, dear tutis, listen carefully, no. When we say fad, new things that we currently do fade when the perception of novelty is gone. So, ano siya, uso talaga siya, pero kapag nagsawa na yung tao, unti-unti na siyang nawawala. So, that is fad. But, dito sa trend, hindi po siya nawawala. Hindi siya nawawala totally, pero nagbabago siya. Halimbawa, di ba nauso ang cellphone? Natatandaan niyo yung cellphone, di ba? Nagpo-progress lang yung cellphone. So, cellphone is a trend. So, that's it. Notion of change. Yes, Tutor Grace? At syempre meron ding difference sa behavior. Okay? So sabi nga natin, pag fad kanina, 'di ba, dapat intense yung level ng Mm. pagkagusto dito, intense yung kabaliwan, sabihin na natin kabaliwan, ang pagkabaliw ng mga tao dito sa isang bagay na to, sa fad na to. Yun ang fad. Pero pag trend, meron tayong sustained behavior that turns into lifestyle, mindset, Mm. and values. Okay, so may sustained behavior ka. Halimbawa, kung kagaya ni Grayson, ano, isa nating yung Sastic Cutie, siya daw ay merch collecting. Okay? So, kung halimbawa, nagsimula Oo. ka na pag-collect ng merchandise, halimbawa, kung ano mang merchandise yan, bata ka pa na nagko-collect ka na, tapos ngayon, high school ka nagko-collect ka pa rin, pagdating mo ng college, nagko-collect ka pa rin, and so on and so forth, di ba? May sustained behavior ka. At yung pagkagusto mo doon, sa ginagawa mong yon, it becomes a part of your lifestyle. Trend na yon. Okay, so this is the difference in Wow. our behavior towards and a trend. Okay, so moving on to the Yes. Josh. Yes, aside from the behavior, now they have difference in its effect. No, ano ba yung epekto nito sa tao, no? For example, sa fad, naka-focus lang ang fad sa coolness, sa Me Too mentality. For example, ay may ganito siyang merch, ako din. Ay uso din ganito, ako rin. Ay sinasayaw nila to, ako din. Kaya siya naging uso. Pero kapag
na nagsawa na 'yung tao, nawawala siya kaya nagiging fad, no? Alam niyo naman na kapag may nakita tayo sa Facebook, sa TikTok, gusto rin natin 'yon. Uso 'to sa panahon ngayon, pero unti-unti siyang nawawala. But ito namang trend, it meets the needs and solves problems and issues. For example, sa ating pagbabayad sa bangko, 'di ba nagkaroon ng ATM, plus nagkaroon ng cashless na process, mga ganyan. So it meets the needs of the people and it solves problems. So that's the difference between fad and trend. Okay, next Okay, ma'am. salamat Tutor Josh. So before tayo mag-proceed, batiin muna natin yung mga bagong Yes. pasok dito sa ating live tutorial session. So, good afternoon kay Rosdy V. Pelayo. Ayan, good afternoon kay Ma'am Pearl Marie Naval from, sabi niya, hashtag CBSHS. Ganon din doon sa ibang mga pumasok na galing na may hashtag na CBSHS. Yan. At Ano bang ibig sabihin ng CBSHS? oo nga, Siguro paki-type senior at high school, no? yes. May nadaanan ako dito, sabi ni Gian Emmanuel ay Farm Bill. Ayan. So, isa Yes. yung Ay, uri oo. din ng mga fad kasama ng Fad. mga Flappy Birds at ibang mga games na binanggit kanina. Okay, so moving on, may pagkakaiba din ng fad and trend when it comes to time and nature of growth. So, yung fad, it suddenly disappears. No? So, parang one time blockbuster ito, but then it dies halos immediately, no? It dies down. Yung craze dito, yung rage towards a fad. Pero yung trend, as time moves on, it gets stronger. And then it sticks around. Kasi Yes. it sticks around, therefore it becomes a part of a person's lifestyle. Yung iba pa nga, nagiging part ng kanilang daily routine. Okay? Ang tinatawag na trend. So yung time um, yung haba ng buhay ng isang fad talagang maiksi lang. Kung gaano Yes. siya nag-shoot up, gaano siya kabilis nag-shoot up, ganun din siya kabilis na magpo-fall down. Yung trend naman, dahil may sustained behavior tayo dito, it gets stronger over time. Okay? So, yan yung difference ng fad and trend when it comes to time and nature of growth. Alright? Tutor Yes. Josh? Salamat, Tutor Grace. At sabi ng ating mga viewers dito sa ating yung Stastic Cuties, ang CBSH po ay City of Bogo Senior High School. So maraming salamat po kay Rose D, kay Rain, kay Janwen, Enrico sa ating mga kasama ngayong hapon. Okay, Yan, next. maraming salamat po. Nag-check attendance si Enrico, Tutor Josh. Sabi niya, I am present in Mayum's online tutorial. And thank you for Wow. that, Enrico. Hey, thank you very much. And sana nandyan ka pa rin hanggang mamaya. So, Tutor Josh, ano ba yung tinatawag na spotting a trend? Yes, ma'am. Okay, so spotting a trend. Kanina na-differentiate na natin ang characteristics ng fad versus trend. Now, let us now spot a trend. So, in spotting a trend, meron tayong tinatawag na trend setters. So, they are the trend setters. It refers to someone or something starts or causes a trend. So, natatandaan nyo yung mga tao na kung saan sila nagsisimula ng pauso, sila nagsisimula ng lahat, no? So, nakita ko nga sa TikTok ng isang araw si Barbie Forteza, trendsetter daw siya kasi siya din nagpauso ng long hair. No, siya din nagpauso. Ay, maganda pala sa babae yung long hair. Siya din nagpauso ng clip sa buhok. And then marami pang iba tayong kilalang trendsetter. Sa panahon namin noon, si Jolina Magdangal ay isang trendsetter. Natatandaan mo ba, Tutor Grace? Yes, oo. Diba Kasi talagang tinangkilik, 'di ba? Si Jolina Magdangal at ang kanyang fashion sense nung panahon natin, Tutor Josh. Yes. And also South Korea ay isang trendsetter. Mapa music man yan, mapa film, and mapa mga fashion. Actually, ito aking bangs ay isang K-pop inspired Okay, so that is trend setter. It refers to someone who starts a trend. Yes, Ma'am Tutor Grace? Alright, thank you. Thank you very much sa pagliliwanag. Gusto ko ring idagdag, okay? Dahil yung bangs ni Tutor Josh ay South Korean inspired. Yung akin namang facial art ay
Japanese anime inspired. Kung nakikilala nyo kung kanino ito makikita, cuties, pakitype lamang sa Sige ating nga. comment section. Sabi ni Gian Emmanuel, influencers daw ang mga trendsetters. Yes. Syempre, di ba? Speaking of TikTok tutor Diyos, naalala ko rin yung time na nasa Paris Fashion Week si Heart. Oh, Pinauso ko yung salamin ng YSL at ito ay na out of stock. Nakapag wow. setting agad siya nung time na yon. Yan. So, kung alam nyo kung kanino tong aking dine-demonstrate na artwork sa aking Yes. mukha, ay pakitype lamang. Hunter So, x Hunter ba yan, ma'am? yes, Tutor Josh. Oh, cuties, i-type nyo na kung sinong character yung pinoportray ni ma'am. Meron daw siya ditong star and heart dito. Sinong character yan? Yes, Grayson, tama ka. Hunter x Hunter nga ito. Pero sino ba to? Sino ba to? Ayan. So, moving on tayo, Tutor Josh. Yes, After ma'am. knowing what a trendsetter is or who a trendsetter is, let's discuss what is trend spotting. So, according to futurists Ren and Lindqvist in 2013, this refers to the study of trends and the way they develop and affect society. So, yun yung tinatawag na trend spotting. So, pag umusbong ang isang trend, okay, at pag-aaralan ito kung paano umusbong, kung anong nangyayari doon sa mga taong following this trend, yun yung tinatawag nating trend spotting. So, ito ay parang sabihin na natin isang science ng pag-aaral sa pagkakaroon ng mga trends, no? That is trend spotting. So may nagsagot ba? Ayan, wala pa. So moving on, Tutor Josh. Okay, we have discussed already what trendsetter is, trend spotting, and now let's move on to trend analysis. So when we say trend analysis, it is based on trend spotting, but it extends this into developing future scenarios. And so they say that to follow a trend, one must not only be conscious of what is currently happening, but be wise enough to predict the future. Okay. So bago ko sabihin ang tamang sagot sa tanong ni Tutor Grace, expound ko muna ang trend analysis, no? Pag sabi nating trend analysis, when we say analysis, no, may pag-aaral. Pinag-aaralan ng mga trend analyst yung nagaganap sa lipunan. Sino ba ang trending ngayon? Ano ba ang trending ngayon? Pwede rin sa education, pwede rin sa business. For example, sa business, ano ba yung trending na nagaganap sa mga kabataan ngayon? Noon, ayaw ng mga Pilipino ng tsaa, ayaw na nila ng tea. Pero nilagyan ng milk, naging milk tea. And ano nangyari? 'Di ba? Naging trending ang milk tea at nag-boom ang business ng milk tea. At tinangkilik ito ng mga kabataan. And also nagkalat din ang samgyupsal, 'di ba? Yung mga trend analyst ay napag-aralan nila na ay trending ang samgyupsal na yan. Kaya lahat ng mga business ay nagtayo ng ganito, unlimited samgyupsal, talaga namang through trend analysis ay naging productive yung kanilang business. Any addition, Tutor Grace? Ayan, maraming salamat sa pagliliwanag ng trend analysis. Ito yung mas malalim na pag-aaral kesa sa trend spotting na tinatawag, ano? Tama ka doon. Yung samgyeopsal na example mo, nakakagutom yan, pero tama, no? Ito talaga ay lumawak, no? At hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Kaya hindi natin masasabing fad lamang ang pagkawili natin sa mga samgyeopsal. At may nag-type na nga ng mga sagot, Tutor Josh. Yes. Okay, so sabi ni Angela Grace Ocado, Hisoka, Frances Catherine Covinar, and Ron Dave Hisoka. Tama kayo. So ito ay Hisoka. So alam nyo na ang weakness ni Tutor Grace. At good afternoon din sa mga bagong pasok lang, Tutor Yes, Josh, si Nicole Denz ng Marian Salvador Dizon, Santa Rita National Yes. High School from 11 Einstein. Ganun din kay Erica Argawan ng Benaventura. Okay, so move on tayo. So niliwanag na ang trend analysis na naka-base sa trend spotting na sinasagawa ng mga trendsetter. At dahil dyan, dapat nating malaman na bilang bahagi ng ating society, we should know what fads and trends mean. Yes. At kung paano sila nagke-create ng wave of changes in our society. So kung dati hindi ka nanonood ng K-pop, kaya wala kang, simple lang yung fashion sense mo, tapos nanood ka ng K-pop and minimimic mo kung ano yung fashion sense ng mga pinapanood mo, it creates change in you. Yes. Diba? So, yun yung mangyayari.
because we have fads and we have trends. Lalo na doon sa mga trends kasi nagiging daily practice natin itong mga trends. Alright, moving on. And Tutor Grace, mas palalawigin pa natin ang pag-unawa natin sa trends and fads na yan next episode. No? Talaga namang ngayon introduction pa lang kung ano ang fads and trends. Next meeting or next episode, mas palalalimin natin ang characteristics ng trends and fads na yan. Batiin ko muna si Justin Rodriguez Dizon from Nueva Ecija. Nanonood siya ngayon. Mary Christine Ocana, Mary May Gomez, good afternoon sa inyong lahat. At para malaman natin ang inyong kaalaman sa hapon ito, let's proceed to our assessment. So for our post activity, simpleng-simple lang mga cuties natin na nanonood ngayon. You're going to identify if the statements or situations pertain to a trend or a fad. Kagaya rin nung kanina, type the number and then your answer if it's a fad or a trend doon sa ating live comment section. Are you ready, cuties? Konting rewind ng ating mga diniscuss kanina, and Tutor Josh, take it away for number 1. Okay, dear cuties. Okay, statement number 1. Yaya Dub or Main Mendoza. Okay, Yaya Dub used to dub smash and got so popular overnight. Is it a trend or fad? Type number 1 and then write your answer, fad or trend. Okay, according to Samantha Portes, Eunice Ingente, and Angela Grace or Orcado, number 1 is a fad. Yaya Dub is a fad. Let us see. You are correct kasi nga uso talaga nun si Yaya Dub. Uma-absent pa talaga ang mga bata tuwing alauna ng hapon para lang panoorin ang Kalye serye. Pero nawala na po siya ngayon. Kaya yan ay isang fad. All of you are correct. Tutor Grace? Number 2, cuties. Pwede rin naman magsagot ang tutors na nanonood ngayon, di ba? High fructose corn syrup is present in fruit juices, cakes, ice cream, sweets, and chocolates, and was found to be the culprit for obesity and diabetes. Is this a trend or fad? Okay, dear cuties, you may type in your answer in our live comment section. May mga sagot na tayo. So sabi ni Ron Dave, it's a trend. Lawrence, John Paul, si Remus, si Gian, trend. So most of their answers ay trend. Tingnan natin, Tutor Josh, kung sila ay tumama. So this is a trend. Okay, at kung hindi na kayo kumakain ng mga sweets na to, then hindi kayo kasama sa trending na yan. Sa trend na yan, di ba? Okay. So number 3, Tutor Josh? Okay, third one is more and more youth of today are fond of using high-tech gadgets like tablets and smartphones. Okay, for the youths nowadays are fond of using smartphones. Okay, dear cuties, is it a trend or fad? Number 3, according to John Edible, Romulus, Lawrence, these are trend. Angela Grace, Samantha Lanes, number 3 is trend. Carol, number 3 is trend. And let us see the correct answer. Is it a trend or fad? Okay, congratulations, cuties. All of your answers are correct. This is trend. Number 4. Okay, statement number 4. More people around the globe are engaged in the mobile app TikTok. Is this a trend or a fad? Type in your answer in our chat box, number 4, and then your answer, fad or trend. Cuties, ang TikTok ba, o pag-engage sa TikTok, ay isang trend or isang fad? Sabi ni Enrico na nandito pa rin, maraming salamat, isa itong fad. Sabi ni Slizy John Lepon, ang cute ng name niya ha, ay isa tong, ayan, hindi ko na nakita, ay isa itong trend. Sabi ni Nagian, Dina Mariel D, Ron Dave, Ajaya, Mark Jean Paul, Phoebe, isa itong trend. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot sa number 4. So kung nagtik-TikTok ka o nanonood ng TikTok, then ikaw ay nasa trend na ito. Congratulations sa mga cuties nakakuha ng tamang sagot. And finally, Tutor Josh. And for our last statement, okay, dear cuties, listen carefully.
The Trumpets. Okay, natatandaan niyo ba? Tan, 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 di ba? The Trumpets Dance Challenge and the Mannequin Challenge, which went viral on television and social media, were practiced by people in all walks of life. So lahat ay talagang tumangkilik ng Mannequin Challenge and the Trumpet Dance Challenge. So, is it a trend or a fad? Okay, let's see their answers. According to Aubrey, Francis, Eunice Inhente, Crystal, Grayson, then Ira, Catriona. Okay, ang sagot nila ay fad. So, Tutor Grace, the trumpet sound, the trumpet dance and mannequin challenge, is it a trend or a fad? Let's reveal the answer. It is Yes, a... it is a fad. Kasi talagang nauso talaga siya, kinabaliwan talaga noon, pero ngayon ay wala na po. So that's the meaning of fad. So dear Chutis, that is Yumstastic. Alright, at syempre, nais naming pasalamatan ang aming mga kasama sa Yumstastic para sa group art card na ito. Lalo na yung ating teaser kanina na ginawa at pinagamit sa atin ni Tutor Justin. Ayan, maraming salamat po. Tama ba ako? Tutor Josh? Ayan. Tutor So, Janine. Tutor Janine pala, nagkaroon ng S sa aking kopya. Sorry po, Tutor Janine. Ayan, maraming salamat po sa art card na inyong pinrovide. At dyan na nga, Tutor Josh, nagtatapos ang ating discussion about fads and trends. Pero, kagaya na sinabi ni Tutor Josh, ay meron pa tayong discussion sa susunod na linggo about this topic. Tutor Josh? Okay, kaya naman nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumutok at sumuporta at nakinig ngayon sa ating discussion. Alam ko nabitin lahat ng ating mga Yumstastic learners, pero huwag kayong mag-alala dahil magkikita-kita pa rin tayo sa susunod na Webes. So dear Chuties, magkita-kita tayo next episode, Webes, same time, no, dito sa ating subject na Trends, Networks and Critical Thinking in the 21st Century Culture dahil ikaw ang best tuwing Huwebes.